Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo, para ibahagi ang mensahe ng Espiritu Santo na siya lang ang nag-iisang Espiritu at Diyos at Amang Espiritual na banal, na siyang dapat nating purihin, sambahin at ibigin ng higit sa lahat at dapat nating paglingkuran dahil siya yung may gawa ng ating katawan at kaluluwa at siya yung Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Sa araw na to, ang topic ko ay patungkol din sa politika. Dahil ang niloloob din naman ang aklat na to ay naaayon din sa politika, patungkol din sa ating bansa. At ang topic ko ay Juan Ponce Enrile, ahas, traidor at magnanakaw. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na tayong mga tao, bawat kaluluwa natin ay espiritu yun na nagmula sa Diyos. At kilala ng Diyos, ng banal na espiritu, kung sino yung naging kaisa ni Kristo na nagpupuri, sumasampalataya at umiibig sa spirito at katotohanan, na siyang totoong mga mananampalataya na siyang ninanais ng banal na spirito. At kilala rin ng banal na spirito, ng Espiritu Santo, kung sino yung mga kaluluwang suwail na nagmamataas at nagmamayabang sa Kanya, na sila ring mga bulaang propeta dito sa ating mundo. Sinabi ni Kristo, mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw at makikilala mo sila base sa kanilang mga gawa. Gusto kong ibahagi sa inyong katotohanan na si Ferdinand Magellan ang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko sa atin. At gawa ni Ferdinand Magellan na siyang isang misyonero ng relihiyon ng Romano-Katoliko, ang ating mga ninuno ay nalinlang ng bulaang propeta na to na si Ferdinand Magellan para maging miyembro ng relihiyon ng Romano-Katoliko. At dahil kay Ferdinand Magellan, na siyang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko sa ating bansa, ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol. Dahil yung relihiyong Romano-Katoliko ay kultura ng mga Espanyol. Hindi yan katuruan ng banal na spirito na nananahan sa katawan ni Kristo. Si Kristo lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para yung kaluluwa mo ay muling ipanganak sa spirito at makilala mo kung sino ba talaga ang totoong amang espiritual ng iyong kaluluwa. Honestly, sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Gusto kong ipabatid sa inyo ang katotohanan na bawat katawan nating mga tao ay sagradong tahanan ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay nananahan sa ating katawan kasama yung ating kaluluwa. At ang ating kaluluwa ay ang siyang anak ng banal na Espiritu. Pero kapag ang kaluluwa mo ay naging suwail, naging demonyo ka, sa banal na spirito, ang iyong kaluluwa ay anak ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa kanya, sa banal na spirito, na siyang Diyos, nag-iisang Diyos, na may gawa ng langit at lupa, na siyang may gawa ng sanlibutan. Ipinahayag ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang bawat katawan ng tao. At tayo ang mga tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang, kundi sa mga salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang ating katawan kapag wala na yung espiritu ay patay dahil ang espiritu ang siyang pinagmula ng ating buhay. Ang Espiritu Santo ang nagbigay ng buhay sa ating mga tao kung kaya tayo umiiral at nabubuhay dito sa mundo. At sinabi ni Kristo, ibigin nga ang Panginoon sa ating katawan.
Dahil ang ating katawan ay sagradong tahanan ng Espiritu ng Panginoon. Hindi iyon tahanan ng mga bulaang propeta. Ang nananahan sa ating katawan ay ang Espiritu ng Espiritu Santo, hindi yung Espiritu ng mga bulaang propeta dito na iniidolo ang sarili nila na silang tawaging Holy Father o Father dito sa ating mundo. Ang ating bansa ay sinakop din ng mga Amerikano. Pagkatapos tayong sakupin ng mga Espanyol. Gusto kong ibahagi sa inyong katotohanan kung bakit ko nasabi na si Juan Ponce Enrile ay ahas, traidor at magnanakaw. Itong si Juan Ponce Enrile ay dating kabilang sa miyembro ng Rolex 12 na siyang mga piling advisor ni dating late President Ferdinand Marcos. At noong 1986, isa si Juan Ponce Enrile sa naghudas kay dating late President Ferdinand Marcos para pabagsakin ang rehimeng Marcos. Itong sina Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, ang Roman Catholic leaders, ang mga Amerikano at lahat ng mga dilawan ay nagsanib puwersa para pabagsakin ang administrasyon ni dating late President Ferdinand Marcos para agawin nila yung posisyon at ibigay nila kay Cory Aquino. Sinabi ng Panginoon, "Many of my people have been lost because of lack of knowledge." Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na ang mga leaders ng Roman Catholic at ang leaders ng mga Amerikano ay mga Illuminati at mga oligarko na silang mga nalilang sa ating mga ninuno na nanakop sa ating bansa. Silang naghasik ng kaguluhan at kadiliman sa ating bansa. Itong si Juan Ponce Enrile ay puppet ng mga Illuminati, ng Roman Catholic leaders, at ng Amerika. Itong si Juan Ponce Enrile ay ahas, traidor, at magnanakaw. Ninakaw nila ang posisyon ni dating late President Ferdinand Marcos para ibigay nila kay Cory. Na isa ring impakta na wala namang ginawang kabutihan sa ating bansa kundi naghasik din lang ng kahirapan at kaguluhan. Itong Roman Catholic leaders, mga bulaang propeta ang mga yan. Ang mga Amerikano, mga ipokrito din ang mga yan, mga magnanakaw. Sinabi nitong sina Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, ng mga Roman Catholic leaders ng Amerika, na diktador daw at magnanakaw si dating late President Ferdinand Marcos. Bilang isang tagapagsalita ng banal na spirito dahil yung aking katawan ay templo ng banal na spirito, ibig ipahiwatig ng banal na spirito ang katotohanan na hindi magnanakaw at hindi diktador si dating late President Ferdinand Marcos, kundi ang mga Roman Catholic leaders at ang mga Amerikano na silang mga nagnakaw sa ating lupa, na sumikil sa kalayaan at kapayapaan ng ating mga ninuno magpasa hanggang ngayon. Sa banal na kasulatan, wala si Kristo na itinuro na sumamba ka sa mga santo-santuhan, Diyos-Diyosan, at hindi ni Kristo itinuro na magrosaryo ka. Hindi itinuro ni Kristo na tawagin mo si Maria na ina ng Diyos. Ang katawan ni Kristo ay sagradong tahanan ng banal na spirito. Ang mga aral at salita ni Kristo ay nagmula sa banal na spirito na nananahan sa katawan ni Kristo na parating kasama ni Kristo. Sinabi ni Kristo, "But there is power once the Holy Spirit comes upon you. You will be my witnesses in Jerusalem, all Judea and Samaria, and at the end of the earth." Dahil templo ng banal na spirito ang aking katawan, tinawag din ako ng banal na spirito para magpahayag ng katotohanan na ang nag-iisang banal na Ama at Amang espiritual na dapat lang nating kilalanin
sa ating puso, isipan at dapat nating paglingkuran ay ang banal na spirito na nasa katawan ni Kristo na siya ring nananahan sa ating katawan. Dahil ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo ay siya ring isang spirito na nasa ating katawan ay ang siyang ating Diyos na lumikha sa atin na siyang may gawa ng ating katawan at kaluluwa. Kilala ng banal na spirito kung sino yung mga ahas, yung mga hudas, traidor, at totoong silang mga magnanakaw. Dito sa aklat na to, nasasaad ang pangalan ng mga kilalang politiko sa ating bansa. Naririto yung pangalan ni Juan Ponce Enrile, na siyang topiko ngayong araw na ipinahayag ko na si Enrile ay ahas, traidor, at magnanakaw. Si Enrile ay puppet ng mga Roman Catholic leaders at ng mga Amerikano na silang nanlilang at nanakop sa ating bansa. At sila ring nagasik ng kaguluhan at kadiliman. Honestly, ang labanan dito sa ating mundo ay Armageddon, labanang espiritual. Spiritong mabubuti laban sa espiritong masasama. Bilang isang tinawag ng banal na spirito na maging tagapagsalita niya, layunin kong gisingin ang diwa nyo at ipahayag ko sa inyo ang katotohanan kung sino ba talaga yung mga kampo ng kadiliman dito sa mundo na silang naghahasik ng kaguluhan. Honestly, ang Roman Catholic leaders ay hindi sugo ng Diyos kundi sugo ng demonyong si Satanas para lapastanganin ang banal na spirito at alipinin yung mga tao sa ating bansa ng mga leaders na to. Bawat katawan nga ng ating mga tao ay sagradong tahanan ng banal na spirito. Yung katawan ng mga bulaang propeta ng Romano Katoliko, honestly, templo rin niya ng banal na spirito. Ang may hawak din ng buhay ng mga pari ay ang banal na spirito rin. Ipinahayag sa akin ng banal na spirito na ang puso ng mga leaders ng Roman Catholic ay wala sa kanya kundi nasa demonyong si Satanas. Ang layunin ng mga leaders ng Roman Catholic ay manlinlang ng mga tao dito sa mundo para maging kaisa nila sa kanilang kulto na sumamba sa mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. At para iduluhin din ang mga pari na silang tawaging father dito sa lupa. Honestly, nasasaad din sa banal na kasulatan sa Matthew chapter 23 verse 9. Ipinapahayag dito, huwag niyong tatawagin ng sino mang tao dito sa lupa na ama, sapagkat iisa lang ang inyong ama at iyon ay ang amang nasa langit. Honestly, ang ibig sabihin dito, huwag niyong tatawagin ng sino mang tao dito sa mundo na siyang inyong amang espiritual. Dahil iisa ang inyong amang espiritual at iyon ay ang amang nasa langit. Honestly, ang totoong amang espiritual ng kaluluwa nating mga tao, ay ang banal na spirito na nasa ating katawan, hindi yung mga pari. Ang mga pari nga mismo ang nagpapako at nagpapatay rin kay Kristo. Sila ay mga antikristo at mga bulaang propeta. Gawa ng relihiyong Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan, naghari-harian ang mga kampo ng kadiliman sa ating bansa. Kaya tayo sinakop ng mga Espanyol. At magpasangga ngayon, itong mga Roman Catholic leaders, feeling nila mga banal sila. Pero ipinahayag sa akin ng banal na spirito na ang relihiyong Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan sa ating bansa ay kulto ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa kanya. Nasasaad din sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos nga ang sumamba ka sa mga rebolto. Sinabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng rebolto na inukit sa bato o sa kahoy na siyang inyong sasambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh ang Diyos ninyo. Ang mga Roman Catholic leaders, sinasamba na mga yan ay ang rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan.
hindi ang banal na spirito na siyang totoong ama ni Kristo na nagsugo kay Kristo na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Mga antikristo ang leaders ng Roman Catholic. Hindi sila mga banal na naging kaisa ni Kristo at ng banal na spirito. Mga demonyo sila. Ang kaluluwa nila ay nasa panig ng demonyong si Satanas. Kaya nga yung ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol at sinikil ang kalayaan at kapayapaan sa ating bansa. Honestly, si Juan Ponce Enrile ay puppet ng mga leaders ng Roman Catholic at ng Amerika, na siyang nagpabagsak kay dating late President Ferdinand Marcos, naging kaisa ni Fidel Valdez Ramos. Honestly, traidor si Juan Ponce Enrile. Sa ating mundong ginagalawan ngayon, itong si Bongbong nang naging pangulo, pinili ng mga tao na maging pangulo sa ating bansa, dahil nga walang utak itong si Bongbong Marcos, hindi niya ginagamit yung kanyang utak, yung tao na naghudas at nagtraidor sa kanyang ama ay inidulo pa ng hunghang. Ginawa pa niyang adviser. Honestly, ginawa na yan sa Enrile ng ama mo, Bongbong, na adviser. Doon, isa sa adviser, piling adviser ni dating late President Ferdinand Marcos sa Rolex 12 members na naghudas sa iyong ama. Ngayon, kinuha mo na naman si Enrile, Juan Ponce Enrile, para maging adviser mo. Ngayon, nung naging adviser mo yan si Enrile, yung mga mabubuting tao na inilagay ni Tatay Digong dyan sa ating gobyerno, unti-unting pinalitan ni Juan Ponce Enrile na hindi mo nakikitang tanga ka dahil nga wala kang common sense. Kaya yung politika sa ating bansa ay naging magulo. Dahil si Juan Ponce Enrile, dilawan yan. Purong dilawan yan. Sinuportahan niya, puppet yan ni ng Amerika, yung si George Soros. Si George Soros, financier yan ng Rappler. Yan ang nag-finance din sa EDSA Revolution para pabagsakin ang rehimeng Marcos. Alam mo yan, Juan Ponce Enrile. Hindi mo naman kayang itago ang katotohanan sa banal na spirito dahil bawat katawan natin ay templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang siyang nagbibigay ng kaalaman at karunungan sa akin para ibahagi ko ang katotohanan. Ipinahayag sa akin ng banal na spirito, Juan Ponce Enrile, yung totoong kulay ng kaluluwa mo. Hudas ka, ahas ka, traidor ka at magnanakaw. Mismong kalahi mo, tinraidor mo para kumampi ka sa mga demonyo na nanakop sa ating bansa. Kayo ang nanlilang sa mga tao sa ating bansa para pabagsakin ang administrasyon ni dating late President Ferdinand Marcos para kayong mga ulupong ang maghari-harian dyan sa gobyerno. Ikaw na pinatukan ka ng lintik, Juan Ponce Enrile, tumanda ka na dyan sa politika na ang budhi mo talaga ay sa demonyo. Wala kang gagawing kabutihan, kundi kasamaan. Yung dito sa aklat na to, namumuro ka, Juan Ponce Enrile. Ipinahayag ko dito sa aklat na to na isa ka sa kampo ng kadiliman. Demonyo ka, kaya nga tinraidor mo si dating late President Ferdinand Marcos Dahil ang puso mo'y sa demonyo. Mas umaayon ka sa mga leaders na nanakop sa ating bansa at nagnakaw ng yaman sa ating bansa. Nakikita ang totoong kulay ng isang tao base sa kanyang mga gawa. Noong 1986, nung EDSA Revolution, yung People's Power na ginawa nyo ng mga Amerikano, ng mga pare, ni Fidel Valdez Ramos, ng mga dilawan, honestly, alam lahat yan ng banal na spirito.
na ang puso nyo ay wala sa Kanya, kundi na sa demonyong si Satanas. Dahil mas kumampi kayo sa mga taong nagnakaw ng yaman sa ating bansa, na nang alipin sa ating bansa. Juan Ponce Enrile, nagpayaman ka na nagpayaman, nagnakaw ka ng nagnakaw sa gobyerno. Tapos sasabihin nyo na si dating late President Ferdinand Marcos ang magnanakaw at diktador. Ikaw bang tanga ka? Hindi mo ba alam na ang totoong diktador at magnanakaw ay ang mga Roman Catholic leaders at ang American leaders na siyang nanakop sa ating bansa? Na siyang kinampihan yung mga ulupong? Alam mo, Juan Ponce Enrile, itong aklat na to, kalat na sa iba't ibang panig ng mundo. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo ng salita ng Diyos sa buong mundo, para ipakilala na ang nag-iisang Holy Father ay ang Holy Spirit lang. Yung Papa ng Romano Katoliko ay demonyo yan, si Satanas yan, na lumalapastangan sa banal na spirito. Yung katawan ng Judas na yan, templo rin ng banal na spirito. Hindi pag-aari ng Papa ng Romano Katoliko ang kanyang katawan at kaluluwa. Ang may gawa niyan yung banal na spirito, siyang Espiritu Santo na ipinahayag ni Kristo. Ang nagbibigay ng buhay dyan sa mga pari. At yung mga pari, hindi ko sila kinakatakutan, hindi ko kayo sinasamba, dahil alam ko naman na kayo ay mga ulupong. Sinabi nga ng Panginoon, huwag kang matakot. Yayapakan mo ang mga ulupong at alakdan, pero hindi ka masasaktan. Dahil ako ang iyong Diyos na magpuprotekta sa'yo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ang banal na spirito ang siyang babalik, na siyang sinasabi ni Kristo na parang magnanakaw. Sinabi ni Kristo na kailangan ng tao na maging gising at handa. Maraming kaluluwa ang naligaw ng landas, gawa nga ng nalinlang ng bulaang propeta ng Romano Katoliko na si Ferdinand Magellan, na mas pinili nilang maglakbay sa kasinungalingan, pagkukunwari, at idulihin yung mga bulaang propeta na silang mga kampo ng kadiliman. Juan Ponce Enrile, para patotoo, ipakita ko yung pangalan mong ulupong ka, na narito, Juan Ponce Enrile. Huwag mong sasabihing immortal ka. Dahil ang may hawak ng buhay mo ay ang banal na spirito. Ang banal na spirito lang ang immortal. Hindi yun namamatay. Dahil siya ang may gawa ng buhay. Sa kanya nanggaling ang buhay ng tao. Sa tingin ng mga tanga, yan si Leila de Lima, against human rights daw yung ginagawa ni Tatay Digong. Pero yung ginagawa naman ng mga leaders ng Roman Catholic at ng American leaders, against God naman yon. Dahil kinakalaban nila ay ang mismong Diyos, na siyang nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao. Kayong mga ulupong, hindi nyo nauunawaan ang may hawak ng buhay nyo yung banal na spirito at hindi nyo kayang linlangin ang banal na spirito na siyang Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao. Honestly, ang mga dilawan ay mga puppets ng mga oligarko at ng mga Illuminati. Ang mga Roman Catholic leaders na nanlang sa ating mga ninuno noon, kung kaya tayo sinakop ng mga Espanyol, ay mga Illuminati. Ang Amerika ay mga oligarko. So yung Amerika at ang Roman Catholic leaders, ang dalawang malaking ahas na lumingki sa ating bansa, kung kaya tayo ay sinakop ng mga demonyong ito. Tapos itong sina Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, sina Cory Aquino, mga dilawan,
patay na iniidolo nila yung mga kampo ng kadiliman. Kaya yung kanilang kaluluwa napunta rin sa kadiliman. Honestly, kayong mga Roman Catholic leaders, hindi kayo mga banal. Mga demonyo kayo. Honestly, sinasabi ko sa inyong katotohanan. Dalang banal na spirito na nasa aking katawan, ang siyang nagpapatotoo na sinasabi niya na ang puso nyo ay wala sa kanya, kundi nasa demonyong si Satanas. Kaya nga sinakop nyo ang lupa na hindi naman nyo pag-aari. Kayong mga Roman Catholic leaders ay mga Illuminati na lumalapastangan sa banal na spirito. Iniidolo nyo ang sarili nyo na kayong tawagin na Father dito sa mundo. Pero hindi nyo kayang lilangin ang banal na spirito. Honestly, lahat kayong mga pare, dahil mga pare ang napapatay kay Kristo, lahat kayong mga pare, yung tahanan nyo, mawawasak yan. Dudurugin niya ng taong bayan. Dahil makikita ng taong bayan na ang mga Roman Catholic leaders at American leaders ay walang idinulot na kabutihan mismo sa sarili nilang bansa. Sa sarili nilang sa bansa na sinakop nila. Honestly, pinahayag sa akin ng banal na spirito na ang ating bansa ay ang kanyang lupang hinirang. Ang totoong pangalan ng ating bansa ay hindi Pilipinas kundi Maharlika. Ang pangalang Maharlika ay binura ng mga Espanyol at pinalitan ng pangalang Pilipinas na isinunod doon sa Judas na hari at magnanakaw yung hari ng Espanya na si Philip II. Kaya naging Pilipinas yan. Si dating late President Ferdinand Marcos gusto niyang ibalik yung pangalang Maharlika para makalaya na ang mga tao sa ating bansa sa mga demonyo, yung mga bulaang propeta at sa mga Amerikano na nakop sa ating bansa. Pero dahil nga si Fidel Valdez Ramos at saka si Juan Ponce Enrile, mga puppet sila ng mga Roman Catholic leaders at ng American leaders na nanakop sa ating bansa, kung kaya yung kalayaan at kapayapaan sa ating bansa ay hindi makamtan ng taong bayan dahil alipin tayo ng mga demonyo na silang naghahari-harian dito sa mundo. Ang feeling ng mga Roman Catholic leaders, sila'y mga banal. Pero ang katotohanan, sila'y mga demonyo. Kampon sila ng kadiliman. Nasasaad sa banal na kasulatan sa Ephesians chapter 6 verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against the power, against the principalities, against the rulers of the darkness in this world, and against the spiritual wickedness in high places. In Ephesians chapter 5 verse 11, nasasaad dito, take no part in unfruitful works of darkness, but instead expose them. Bilang isang tagapagsalita ng banal na spirito, dahil ang aking katawan, templo ng banal na spirito at siyang tumawag sa akin para gawin tong aklat na to, para ipahayag yung mensahe niya na siya lang yung nag-iisang amang spiritual na banal, na siyang may gawa ng buhay ng buong sangkatauhan na dapat lang sambahin, purihin, ibigin at paglingkuran. Yang mga Roman Catholic leaders at American leaders ay mga ulupong at kampo ng kadiliman. Wala silang idinulot na kabutihan sa ating bansa kundi panlilinlang, pagmamalabis, pang-aalipin, at pagpapahirap. Sinikil ng mga Roman Catholic leaders at American leaders ang kalayaan at kapayapaan sa ating bansa. Narito na tayo sa huling panahon. Ang American leaders at Roman Catholic leaders ay silang mga ulupong at kampo ng kadiliman. Tinawag nga tayong lahat dito, sinabi ni Kristo. Tinawag tayo para maging liwanag dito sa mundo. Para magbahagi
ng katotohanan para makita ng mga tao yung totoo. Honestly, tayong mga tao, hindi tayo nabubuhay dahil sa pagkain. Hindi tayo nabubuhay gawa ng pera. Hindi tayo nabubuhay gawa ng rosary, ng santo-santuhan, ng rebolto, at ng kung ano-ano pa mang material na nakikita ng mata. Ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao ay ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan, na siyang Ama ni Kristo na nagsugo sa Kanya. At totoo yung sinabi ni Kristo, na siya lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para mapapalapit ang kaluluwa ng isang tao sa kanyang Ama. Dahil yung ating kaluluwa ay anak yun sa Espiritu ng Espiritu Santo. Pero kung ang kaluluwa mo ay naging suwail, lumalapastangan sa banal na Espiritu, anak ka ng demonyong si Satanas. Kayong mga pare, kayong leaders ng Roman Catholic, mga kampon, lahat kayo ng kadiliman. Darating ang panahon, lilisan din kayo dito sa mundo, pero ang kaluluwa nyo walang puwang sa langit dahil hindi nyo itinuro ang katotohanan. Bagkus, nilinlang nyo ang kaluluwa ng maraming tao dito sa mundo para kayo yung idoluhin ng mga father, spiritual father dito sa mundo. Pero tatandaan yung mga ulupong nang may hawak ng buhay nyo ay ang Espiritu Santo. Ikaw, Enrile, darating ang araw, babawiin ng banal na Espiritu ang kaluluwa sa katawan mo. Katulad ni Fidel Valdez Ramos at saka ni Cory Aquino. Pero yung puso ni Fidel Valdez Ramos, katulad mong Judas ka, na naging kaisa ng mga nasyon na nanakop sa ating bansa. Kaya ikaw, Juan Ponce Enrile, wag mong pagmamalaki na humaba ang buhay mo. O sasabihin mo na ang sekreto. Honestly, ang may hawak ng buhay mo yung banal na Espiritu. Walang sekreto para humaba ang buhay mo. Ang sekreto, nasa banal na Espiritu. Siya yung may hawak ng buhay mong ulupong ka. Tatandaan mo, Juan Ponce Enrile, na lahat ng mga ginawa mo, open book yun sa mata ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay mo. Wala kang itatago. At dito sa aklat na to, namumuro ka kasama ni Fidel Valdez Ramos, si Leni Robredo, at saka si Cory Aquino. Honestly, wala namang baho na hindi nalalantad eh. Yang si Fidel Valdez Ramos, narinig ko yung mga kwento about Nagalix. Sa Nagalix, merong lalaki doon na nagkukwento na si Fidel Valdez Ramos daw ang protector ni na Jesse Robredo at Leni Robredo sa droga. At merong isang lalaki na pupunta sana sa Maynila para siguro sa hukuman. Pero yung lalaki na nagkukwento, sabi niya hindi na daw nakita yung tao na yon. So, alam nung lalaki na yon na malamang na yung lalaki na dapat pupunta sa Maynila ay pinasalvage na yon. Pinapatay na yon ni na Fidel Valdez Ramos. Which is totoo. Hindi naman mawawala yung tao na yon na parang bula, na hindi susulpot sa mahabang panahon kung hindi yun pinatay at hindi pinapatay. Honestly, lahat tayong mga tao ang ating kaluluwa ay hiram lang natin sa banal na Espiritu, sa Espiritu Santo. At kapag lumisan tayo dito sa mundo, ang Espiritu Santo ang siyang maghuhukom sa ating kaluluwa. Juan Ponce Enrile, nakasisiguro ka bang ang iyong kaluluwa ay mapupunta sa langit? Suriin mo yung mga pinaggagawa mo ngayon. Sa dami ng kasalanan mong ginawa sa banal na Espiritu at kay dating late President Ferdinand Marcos, nakasisiguro ka ba na ang kaluluwa mo
ay kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya at kapatid ni Kristo sa Espiritu. Kung mas kumampi ka pa sa mga ulupong na silang mga kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa. Juan Ponce Enrile, honestly, isa ka ring ulupong, malaking ulupong, ahas, traidor at magnanakaw. Honestly, hindi ka naman makakasuhan ng Flander kung hindi ka magnanakaw. Alam ko nakasuhan ka ng Flander dyan sa pork barrel na hindi ka nakulong dahil nga daw matanda ka na. Pero dahil ginawa ka nga ni Bongbong Marcos na maging advisor, gumagawa ka na naman ng mga kademonyuhan sa gobyerno. At ginugulo nyo na namang mga dilawan ang politika. Dahil naririyan ka, ikaw kasi yung ipinahayag sa akin ng banal na spirito na Judas, traidor at malaking ahas sa gobyerno dyan sa ating bansa. Na puppet ng mga oligarko at ng mga Illuminati. Yung mga pare, mga Illuminati ang mga yan. Wala silang ituturong kabutihan. Ang layunin ng mga pare ay manlinlang para kalabanin ang banal na spirito na siyang totoong Diyos na may gawa ng buhay ng buong sangkatauhan. Honestly, kayong mga dilawan, kayong Roman Catholic leaders, kayong mga American leaders, lahat kayo'y mga kampo ng kadiliman na siyang uusigin at dudurugin ng banal na spirito. Lahat kayo, yung tahanan nyo, mga pare, dahil nagtayo ng simbahan dyan sa ating bansa, pagkatapos yung sakupin yung ating bansa, tapos mga pinutukan kayo ng lintik, hindi pa kayo nagbabayad ng tax, tapos panay pang panghuhutot nyo sa mga tao, lagi na lang kayong may inaanong contribution. Hindi naman kailangan ng Espiritu Santo ng pera. Sinabi nga ni Kristo, hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon, may pipiliin at itatangi ka. Hindi ka pwedeng magsilbi ng sabay sa Diyos at sa pera. Hindi kailangan ng banal na spirito ng pera. Dahil siya yung nagbibigay ng buhay sa tao. Ang Espiritu Santo, ang totoong Diyos na siyang may gawa ng buhay nating mga tao, hindi ang pera. Pero kayong mga ulupong, anong ginawa nyo? Nagpayaman kayo, nagpayaman. Ang dami yung mga investment. Tapos kayo pa ang protector ng mga terorista. Kayo pa ang nagfa-fund. Kayo yung mga kampo ng kadiliman, tas feeling nyo mga banal kayo. Kayong mga pare, hubatin nyo yung mga abito nyo. Hindi kayo mga banal, mga ulupong kayo. Hindi nyo kayang linlangin ng banal na spirito na siyang nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao. Ang katawan ni Kristo, templo yun ng Espiritu Santo na winasak ng mga pare sa krus. Dahil pinapatay nila si Kristo dahil hindi nila matanggap ang katotohanan sa sinabi ni Kristo na siya ay anak ng Diyos. Dahil hindi nakikilala ng mga pare na ang Ama ni Kristo ay ang Espiritu Santo na naan sa katawan ni Kristo. Dahil yung katawan ni Kristo, templo ng banal na Espiritu at si Kristo hindi nabubuhay para sa sarili lang niya. Kaya sinabi ni Kristo ang tayo hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Dahil ang presensya ng Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay kay Kristo. Yung mga salita ni Kristo nanggaling yun sa banal na Espiritu. Hindi sa inyong mga ulupong na mga pare. Kayong mga pare ang nagpapako at nagpapatay kay Kristo. Ngayong huling panahon, kayong mga pare ang lulupuygin ng banal na spirito. Dahil winasak nyo ang templo ng Espiritu Santo sa krus. Kayong mga pare ng Romano Katoliko ang nanakop sa lupang hinirang ng banal na spirito at naghasik ng kaguluhan at kadiliman. Kayong mga pare ang lulupigin at dudurugin ng taong bayan dahil kayo ang mga ulupong na kampo ng kadiliman na naghahasik ng kaguluhan, na minamanipula nyo ang mga tao.
at feeling nyo kayo yung mga banal. Pes, ipinababatid ng banal na spirito, na siyang Diyos Ama na nasa katawan ko, na siyang tumawag sa akin para magsalita patungkol sa Kanya, na bilang ng mga araw niyong mga ulupong. Narito na tayo sa huling panahon. Ang banal na spirito ang maghuhukom kung sino ang masama at mabuti. Hindi kayong mga Amerikano ang maghuhukom. Hindi kayong mga ICC leaders ang maghuhukom. Dahil kayong mga ICC leaders, mga ulupong din kayo na naging kaisa ng mga Illuminati, ng mga Roman Catholic leaders, at ng mga Amerika nung leaders na silang mga oligarko. Ang Roman Catholic leaders at ang American leaders ang naglalaro sa politika ng bansa, sa ating bansa. Pagkatapos tayong sakupin ng mga Espanyol, gawa ng mga bulaang propeta, sinakop tayo ng mga Amerikano, tapos ngayon tong dalawang grupo na to, grupo ng mga Roman Catholic leaders at ang mga Amerikano, feeling nila sila yung mga Diyos dito sa mundo. Pues hindi kayo mga Diyos. Kayong mga Roman Catholic leaders, tanggalin niyo yung mga abito nyo. Dudurugin na yung simbahan ng Roman Catholic. Honestly, dudurugin yan. Kayong mga dilawan na sumisimba dyan sa simbahan ng Romano Katoliko, honestly, dudurugin yan. Walang magiging tahanan ng mga pare. Ang mga pare, mga ulupong yan na magliliparan, magtatakbuhan, magtatago sila. Dahil hahantingin sila ng mga taong bayan. Hahantingin ng taong bayan ng mga pare. Dahil makikita ng mga tao na ang puso nila ay hindi sa banal na spirito, kundi sa demonyong si Satanas na naghahasik ng kaguluhan. So itong mga tao magigising na ang kanilang diwa. Na ang may gawa ng buhay nila yung banal na spirito at hindi yung mga pare dito na kanilang iniidolo. So yung mga demonyo, mawawalan ngayon sila ng power sa mga tao na manipulahin yung mga tao na dati nilang naloloko at nalilinlang. Kasi magigising ang mga tao sa katotohanan. Yung mga tao na mananatili pa rin kaisa ng mga pare, sinasabi ko sa inyo, hindi kayo maliligtas ng mga pare. Ikaw, Juan Ponce Enrile, hindi ka maliligtas ng iniidolong mong mga pare at ng Amerika. Kabilang ka sa lulupigin. Dahil isa kang ahas, traidor at magnanakaw. Si dating late President Ferdinand Marcos ay hero. Hindi siya diktador at hindi siya magnanakaw. Ikaw, Juan Ponce Enrile, ang naging kaisa ng mga diktador at magnanakaw dahil ang puso mo ay katulad nila. Judas ka, traidor ka, demonyo ka. Juan Ponce Enrile, sa tingin mo yung mga ninakaw mo, magliligtas yun sa kaluluwa mo kapag umalis na ang kaluluwa mo sa katawan mo, kapag binawi na ng banal na spirito? Yung bang mga ginawa mong kawalang hiyaan dyan kay dating late President Ferdinand Marcos, sa tingin mo, yung sirain mo yung pagkatao ni dating late President Ferdinand Marcos para iangat niyo yung sarili niyo, ikinabuti ba niyo yun? Ikinawasak niyo yun, honestly. Dahil ang banal na spirito, ang siyang Diyos ng katarungan, Diyos ng katotohanan, at Diyos ng hustisya. Siyang maghuhukom sa kaluluwa nating mga tao. Ipinahayag sa akin ng banal na spirito ng kaluluwa ng mga pare, kaluluwa ng mga Amerikano na siya lang mga nanakop sa ating bansa, kayo in Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, si Cory Aquino, yung mga dilawan, lahat kayo'y kampo ng kadiliman. Hindi kayo mga banal, mga demonyo kayo, mga ulupong. Hindi kayo dapat makinabang ng lupa. Narito na tayo sa huling panahon. Yung sinasabi nilang weeds, sinasabi ni Kristo, the parable of the weeds, yung masasama, kayo yun. Yung leaders ng Roman Catholic leaders, ng American leaders, kayong mga dilawan. Kayo yung mga weeds
na masasamang damo na siyang bibigkisin at susunugin dahil wala kayong idudulot na kabutihan dito sa mundo. Hindi kayo dapat tumanggap na yung manatili dito sa mundo. Dahil hindi kayo mga mabubuting damo. Kayo yung mga masasamang damo na siyang lulupigin. Bawat kaluluwa ng tao ay sa banal na spirito nagmula. Ang banal na Espiritu Santo ang siya naghuhukom. Dahil templo ng banal na Espiritu Santo ang aking katawan, ang banal na Espiritu Santo ang nagsasalita, hindi ako. Ang buhay ko ay nagmula sa banal na Espiritu. Hindi ako nagsasalita para sa sarili ko. Ang Holy Spirit ang nagbigay sa akin ng awtoridad na magsalita para sa Kanya. Para ipahayag ang katotohanan na siya lang ang nag-iisang amang espiritual na banal na dapat sambahin, purihin, ibigin at paglingkuran. Hindi yung Papa ng Romano Katoliko. Yung Papa ng Romano Katoliko ay si Satanas yan. At yung mga pare, mga ulupong yan ni Satanas na lumalapastangan sa banal na spirito. Na hinihikayat ang mga tao na sumamba sa mga ribolto, santuhan at Diyos-Diyosan. Sa halip ng banal na spirito, na nasa katawan ng tao ang dapat lang sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat. Sinabi nga ni Kristo, ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang banal na spirito. Ang mga haskang mangaral ng salita ng Diyos na hindi mo tinanggap ang banal na spirito at nangahas kang mangaral na hindi ka pinahintulutan ng banal na spirito, mamamatay. Nasasaad yan sa banal na kasulatan. Kayong mga pare, mga pinatukan kayo ng lintik, nangangaral kayo ng salita ng Diyos. Bakit hindi nyo nabasa yung nasasaad sa banal na kasulatan? Na pinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Bakit hindi nyo nakita yung katotohanan sa mga aral ni Kristo? Na yung mga salita ni Kristo hindi nanggaling kay Kristo, kundi mismong sa banal na spirito na nanasa katawan ni Kristo. Bakit hindi nyo nakita na si Kristo'y walang itinuro na sumamba ka sa ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan? Bakit hindi nyo nakita na si Kristo'y walang itinuro na iduluhin mo si Maria na tawagin mong ina ng Diyos? Si Kristo wala siyang itinuro na tawagin mo si Maria na ina ng Diyos. Ang tawag ni Kristo kay Maria ay babae lang. Dahil si Maria tao. Ang banal na spirito, Diyos yun, dahil spirito yun. Si Kristo anak ng banal na spirito. Ang espiritu ay Diyos, kaya si Kristo sinabi niya na siya ay anak ng Diyos dahil ang tatay niya ang banal na spirito, ang Espiritu Santo. Hindi yung Papa ng Romano Katoliko. Hindi yung mga pare. Honestly, mga pare nga nagpapakot ng kapatay kay Kristo eh. Kaya hindi ang mga pare naging kaisa ni Kristo. Na sumasampalataya, nagpupuri at umiibig sa banal na spirito na nasa kanilang katawan. Kundi yung mga pare ay mga ulupong na kumakalaban mismo sa banal na spirito. Ang mga pare ay mga antikristo. Ang mga Roman Catholic leaders, mga antikristo na lumalapastangan sa banal na spirito. Ang Amerika, antikristo din yan. Dahil ang sinasamba ng Amerika na kanilang Diyos ay ang kanilang dolyar. Pero darating ang panahon, yung dolyar, mawawalan niya ng value. Honestly, si dating late President Ferdinand Marcos, nagkaroon siya ng idea na dapat ang gamitin ay ginto. Pero itong si George Soros, kasi yung matanda na yan, pinayaman din niyang Amerika eh. Naging yung matandang si George Soros. So ayaw siguro ni George Soros na mawala yung value ng dolyar. Gawa nga ng gustong gawin ni dating late President Ferdinand Marcos yung maging ginto na ang transaksyon sa pakikipagkalakalan. Hinadlangan itong sina George Soros. Honestly, yung si George Soros, financier yan ng Rappler. Yung si Maria Ressa, puppet yan ng Rappler. Ang ABS-CBN, yung Lopezes, at saka si George Soros,
magkaibigan ng mga yan, ni Lloyd at Nicholas Lewis. Yung mga lahat ng dilawan na mga galit kay dating late President Ferdinand Marcos at galit kay Tatay Digong, mga puppets sila ng Roman Catholic leaders at ng American leaders, na silang mga totoong mga magnanakaw at diktador. Honestly, ang Amerika ang pinahayag sa akin din ng banal na spirito na siyang pinakademonyong bansa na magaling manghimasok sa politika ng bawat bansa. Si George Soros kasi, global political manipulator yan sa politika. Siya yung nagmamanipula. Kapag hindi gusto ng matanda na yan, ang pinuno sa isang bansa, pinababagsak ng mga yan. Minamanipula ni na George Soros, ng mga kaparian, yung mga ulupong, nagsasama-sama sila para guluhin ang politika sa isang bansa. Itong si Bongbong Marcos kasi nga inidola niya si Juan Ponce Enrile na siyang Judas, traidor, at siyang totoong magnanakaw, kung kaya ang kanyang administrasyon ay nagugulo. Tatandaan mo, Bongbong Marcos, naging advisor ng tatay mo si Juan Ponce Enrile. Tinraidor ni Juan Ponce Enrile ang tatay mo. Kinuha mong maging advisor ang tatay mo, kaya ang iyong politika dyan sa ating bansa, yung administrasyon mo ay nagiging mabaho na rin, magulo. Kasi, ang inidolo mo na maging advisor ay ulupong. Judas, traidor. Juan Ponce Enrile, sinasabi ko sa iyo, sa dami ng kasalanan mo na ginawa, hindi lang kay dating late President Ferdinand Marcos, lalo't higit ay sa Espiritu Santo na siyang Diyos na nananahan din sa katawan ni dating late President Ferdinand Marcos, dahil ang katawan ni dating late President Ferdinand Marcos ay templo ng Espiritu Santo, at sa mga taong nalinlang nyo na nagsuffer, gawa ng kayo yung mga demonyo na naghari-harian dyan sa gobyerno. Juan Ponce Enrile, walang baho na hindi malalantad. Dahil ang banal na spirito, ang siyang Diyos ng katotohanan. Ang siyang magpapahayag ng katotohanan. At bilang isang tinawag ng banal na spirito na magsalita patungkol sa kanya at ipahayag ang katotohanan, narito na tayo sa huling panahon. Ang dudurugin at ang wawasakin sa huling panahon ng banal na spirito ay yung mga bulaang propeta ng Romano Katoliko na nanakop sa ating bansa. Yung mga Roman Catholic leaders, mga Illuminati, mga yan at oligarko. Ang Amerika. Ang Amerika, mawawala ng power tong mga pari Dahil lalabas yung baho nila, hindi sila talaga ang totoong Holy Father. Yung Papa ng Romano Katoliko, hindi yan talaga ang totoong Holy Father, kundi ang banal na spirito na nasa katawan ng bawat tao. Ngayon, yung mga tao, pilit pa rin nilang kakalabanin ang banal na spirito at iiduluhin nila yung mga pare, iiduluhin nila yung mga sumasamba sa Rebulto, Santo-Santo at Diyos-Diyosan. Choice nyo yan. Pero ang tatandaan nyo lang, maliwanag na sinabi ni Kristo, na templo ng banal na spirito ang katawan ng bawat tao. At ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan ang Espiritu Santo. At sinabi ni Kristo na hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Dahil ang katotohanan, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay nagpupuri sa banal na spirito. Yung ibang tumatawag sa Diyos, ang Diyos nila ay ang demonyong si Satanas sa sinungaling. Totoo yung sinabi ni Tatay Digong, stupid at walang common sense ang Diyos ng mga pare. Dahil si Satanas sa demonyo ang kanilang Diyos. Ang Diyos ng kasinungalingan na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Honestly, yung kalaban ni Tatay Digong at ni dating late President Ferdinand Marcos ay ang Roman Catholic leaders at ang mga Amerikano na silang mga nanakop sa ating bansa. Yung si Juan Ponce Enrile, puppet yan. Si Leni Robredo, puppet yan ng mga American leaders at Roman Catholic leaders. Si De Lima, ganun din. Tapos tong sina De Lima, feeling nila
dapat daw matakot si Tatay Digong sa mga ICC leaders. At sino ba naman ang ICC leaders para katakutan nyo? Hindi naman ang ICC leaders ang may hawak ng buhay nating mga tao, kundi ang Espiritu Santo. Mas katakutan nyo kapag hindi kayo pinatawad ng banal na Espiritu ng Espiritu Santo dahil ang kaluluwa nyo sa impyerno ang bagsak. Yan ang katotohanan. Kayong mga ICC leaders, hindi kayo naiiba sa mga pare. Feeling nyo mga talagang kayo yung mga nabubuhay sa katotohanan. Hindi nga nyo alam na ang mga Roman Catholic leaders ng mga Amerikano ang nanakop sa aming bansa. Tapos feeling nyo kayo magiging hurado para arestuhin nyo si Tatay Digong. Mismo sarili naming bansa, pangungunahan nyo pa kami para sabihin kung ano ang tama at mali. Mga ICC leaders, makinig kayo, mga ipokrito kayo, mga ulupong kayo katulad ng Roman Catholic leaders ng mga Amerikano na nakop sa aming bansa. Mga kampon kayo ng kadiliman. Hindi namin kayo dapat pakinggan. Ang banal na spirito lang ang siyang Diyos na dapat sambahin at katakutan, hindi kayong mga ulupong. Bilang ng mga araw nyo, narito na tayo sa huling panahon. Ito yung sinasabi ni Kristo kung anong magaganap sa huling panahon. Magkakaroon doon ng mga labanan ang mga bawat nasyon. Magkakaroon ng mga lindol, ng mga sakuna, ng tawag dito, ng tagutom sa iba't ibang panig ng mundo. Pero sinabi ni Kristo, huwag mabahala sapagkat ito'y yung pasimula lang ng paghihirap. At sinabi ni Kristo na mahahayag ang ebanghelyo ng Diyos sa buong mundo, then yun na ang katapusan. Honestly, ang Holy Spirit, ang Espiritu Santo, na sa ating katawan, ang siyang Alpha at Omega. Siya ang Diyos ng katarungan at ng hustisya. Hindi kayong mga ICC, hindi kayong mga Roman Catholic, hindi kayong mga Amerikano, mga ulupong kayong lahat. Kasama nyo si Juan Ponce Enrile, demonyo. At Judas na puppet nyo. Juan Ponce Enrile, nakamarka na sa kaluluwa mo at sa pagkatao mo. Judas ka, ahas ka, traidor ka at magnanakaw ka. Anak ka ng demonyong si Satanas. Yan ang katotohanan. Hindi ka anak ng banal na spirito. Demonyo ka na lumalapastangan sa banal na spirito. Bilang na rin ang araw mo. Yung iniintay mo, siguro na lilisan ka na dito sa mundo dahil di ba mong kasamahan, natodas na yung mga kasing idarin mo. Well, honestly, susunod ka na rin kay Fidel Valdez Ramos. Binawi na ng banal na Espiritu Santo ang buhay ni Fidel Valdez Ramos. Hindi na nalalayo. Babawiin na rin ng banal na Espiritu Santo ang buhay mo. At doon sa impyerno, maglalangoy ang kaluluwa mo. Kaawa-awa kayong mga ulupong, wala kayong puwang sa langit. Tatangis kayo sa impyerno, magmamakaawa kayo, tihingi kayo ng kapatawaran sa banal na spirito, pero hindi kayo pakikinggan. Kaya laking pagkawasak nyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!